Mga controls, nagbabalik po tayo, no? Ayan. Sa video po natin na ito ay sasabihin ko kung magkano talaga ang value. Ayan, no? Collector's value nitong mga 1 peso Jose Rizal 1972 at 1974. Ito pong mga piso na ito, lilinawin lang natin, ay mga common. Inuulit-ulit natin itong mga content ito kasi marami pa rin pong hindi nakakaintindi. Marami pa rin pong umaasa dun sa mga creator or mga post na sinasabi nila na bibilihin daw nila ng mataas, no? Meron pa nga dyan 50 mil at meron pa nga umaabot ng milyon. Yun po ay mga pawang kasinungalingan lamang po. Hindi po totoo, hindi po ganun ang value nito, para malinaw lang po sa inyo. No, sasabihin ko po ang totoong value niyan. Maya lang, no? Hintayin ninyo. Papakita ko kayo ng sample ng silver coins. Ito yung mga silver coins na talaga namang kabili-bili at binibili ng mga legit na mga numismatics at mga coin collector. Ganito po yun. Ito po yung mga may totoong value na aabot na kahit papaano ng mga 2,000. Gano'n, no? Kasi silver coin. Unpacking muna natin, tapusin po ninyo to. Sasabihin ko yung totoong value nun para alam na ninyo, lalong-lalo na yung mga umaasa, no? Saglit lang to. Ayan. Galing pa ho ito ng General Santos City, diba? Tayo pinashipping. Pag malayo ang transaksyon online, pinapashipping yan kadalasan JRS or JNT. Ayan, JRS to Hindi ko na may mention kung kanino. Kasi dati nagme-mention ako ng pangalan, ayaw yata ni Meta, no? Nagkakaroon tayo ng violation. So hindi na natin may mention. Siguro ayaw lang na nakikita yung details, no? So ganito na lang, no? Mag-iingat tayo. Ito ko sample sa inyo ng ayan. Busin yung video, okay? Mahirap para matututo kayo. Hindi yung habol lang kayo ng habol doon sa mga mambubudol ng mga creator. Walang ibang alam kundi ipakita ay mga common coins katulad ng mga 1 peso Jose Rizal na yan. At yung iba pang mga common commemorative 10 piso, 5 piso. Mga common lang yung pinakikita nila. Tapos sasabihin nila 10K, 15K, 20K, 50K. Klarong-klaro na yun po ay mga hindi totoo. Pag naniwala ka sa ganun, kawawa ka. So kung napanood nyo to, sinasabi ko sa inyo, huwag lang kayo magpalo sa ganun, aasa lang kayo ng asa, walang kahihinatnan. Yung ang inyong pag-asa, wala na po kayong pag-asa doon. Dahil common coins, hindi talaga mabibili. No? Except, kung uncirculated. Mamaya, sandali lang. Ito ko sa inyo, alam niyo yung totoong value ng 1972, 1974, at ipaliliwanag ko pa kung bakit mabibili, kung bakit mabibili sa tamang halaga, hindi yung sinasabi ng mga mambubudol na coin collector ko, no? Ang dami nila, talagang likas na yung kanilang mga mukha ay kapal mooks. Ayan, ito, ayan, diba? Tingnan nyo yan, Hindi nyo na masyado mahal nga, pero yan po ay isang silver coin. Silver coin yan, galing pa ng Jensen yan Ang nakalagay sa likod, ito ang nakalagay sa likod ay Italy. Italy surrender. Nakalagay dyan, Italy surrender September 8, 1943. Ayan, World War II. Sabihin, ito ay mga commemorative silver coin. No? Ayan, sa harap niya mayroong portrait yan. At alam ko, meron pa tong sa side niya, no? Inscription. Ano ba, meron pang inscription sa side ko Ganda na pagka-silver nito. Ayan, no? Ang liit. Kahit nakalente na, hindi ko pa makita. Kailangan isun to. Sandali. Ayun, nakalagay ay sterling.
Ibig sabihin, ito po ay isang sterling. Alam niyo sterling? Sterling silver. Yan. Ang klase nito, ang tipo nito ay isa po itong proof. No, yung ganyan. Alam na mga numismatics yan, ng mga coin collector yan. Proof type ito eh. Kasi yung surface ay glossy, tapos yung pinaka-portrait ay matte, no? Matte lang siya. Yan. Ang ganda. Ayan ang may value na at least mga 2,000, 3,000, mga ganun. Kung legit sila, tandaan nyo to, kung legit po sila, ganito ang bibilihin nila, ganito ang hahanapin nila. Mag-a-accept sila ng 50 mil sa isang barya na napaka-common, pwede mo lang hingin sa kaibigan mo. Diba? Common sense. Kagastos ba sila ng 50 mil sa isang common na barya? Samantalang pwede mo lang hingiin sa tropa mo. Previous. Hindi previous nga lang yung mga yan eh. Tapos sabihin nila ganun. Oh. Kaya po, sa mga senior, kawawa yung mga senior, umaasa marami nagko-comment. Yung iba nangungutang pa para lang makapag-load, para lang makapag-comment doon, makapag-paro doon sa napanood nilang creator na mambubudol. Kapalmoks. Di ba? Kayong mga, alam ko, nanonood din kayo eh. Kayo na tong malalaki eh. So, kayong mga numero unong, sanhi ng mga fake news sa numismatic community. No? Meron pa nga dyan, alam ko, engineer eh. Villanueva ba? Pilido nun? No? Marami siyang pera lagi eh. Engineer siya eh. Ginagamit niya yung mga common coins. Ganito, kadalasan ang kanyang pinakikita. Gusto raw tumulong. Tumulong ka. Kung gusto mo, tumulong ka hanggat gusto mo. Maganda yun. Pero, hindi mo na kailangan gamitin itong mga common 1 piso na to. Misleading information ang ginagawa mo, sinasagasaan mo ang numismatic community. Tumulong ka na lang, hindi mo kailangan gamitin ng mga common. Mr. Villanueva. Ha? Bahin mo sistema mo, marami pong paraan na parang makatulong diyan sa content mo. Saludo kung talagang tumutulong ka. Pero huwag mong gamitin yung mga ganito kasi nga may numismatic community. Naintindihan mo, Mr. Villanueva? Yan. Sasabihin ko na sa inyo kung totoong halaga nito. Yan. Papakita ko sa inyo galing sa numista.com. Ito po yan. Okay, ito po yung catalog record o 1 piso. Ayan yung example, lumista, ibig sabihin numismatics, no? Mga legit coin collector, nag-aaral ng mga history at mga value ng barya, no? And that lumista, dito po kayo tumingin ng value, makinig po kayo sa mga baguhan at dun sa patuloy na umaasa sa mga mambubudol, no? Sa coins, sa numismatic community. Batuto na po kayo. Tinuturuan ko na po kayo para hindi po kayo patuloy na umaasa 1972, 1974. Ayan, nickel brass ang composition. May copper panghalo, zinc and nickel. Ibig sabihin yan, hindi yan silver. Kaya hindi po pwedeng umabot ng ganun kalaki ang value nitong 1972, 1974 na ito at napakadami pong mintage niyan. Ayan, no? Tingnan ninyo, no? Yung year 1972 at yung 1974. Tingnan ninyo yung sa dulo. No, may GBGF, ang mga value po yan, no, sa dulo yung UNC, ibig sabihin uncirculated, yung pagkalabas sa bangko ng mga panahon na yon hindi na ginamit, tinago na, kaya uncirculated, ang value 100 pesos sa uncirculated. Tapos yung AU, yung 1974 ay 55 uncirculated, no. Ibig sabihin po ng G, good, yung karamihan pinakikita nyo, yan lang po ang value nyan, pero kadalasan di pa ho nasusunod yan pag maramihan per kilo ang bentahan, no. Pero pag uncirculated, pwedeng mabili yan ng 50 pesos. Yung inyong mga 1972, 1974, yan po ang tunay na value niyan. Collector's value.